Magandang umaga po, magandang maulan na umaga sa inyong lahat. Nandito tayo sa Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ito pong opisina na to ay isang sangay sa buong opisina ng Office of the Vice President. Ito po ang sangay ng opisina na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga panahon ng ganitong disaster, natural or man-made, at mga iba pang kahirapan na nangyayari sa atin. Nanggaling tayo sa bagyong Krising at ngayon nararamdaman natin ang epekto ng habagat. So marami po tayong mga pamilya na apektado, hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi sa ibang bahagi pa ng Northern Luzon. So ngayon po, makikita nyo dito sa atin yung ginagawa ng opisina. Naglo-load na po tayo ngayon ng mga relief boxes para ipamahagi natin sa mga kababayan na talagang kailangan. Ma'am, ilan po mga areas po ang siniserve natin ngayon sa Disaster Operations Centers po? Can we give an figure or isa po mga exact mga location po ang siniserve ngayon ng DOC mga bago? Of course, unahin natin yung pinakamalapit dito sa Metro Manila kung saan yung location natin dito sa gitna ng Quezon City, no? So marami dito sa paligid-ligid lang na nangangailangan ng tulong pero makakaabot po at in fact nakaabot na tayo hanggang sa Pangasinan para magpadala ng tulong. Ma'am, ilang boxes po or meron po ba tayong figure kung ilang libong mga tao ang nasusunod ng DOC, ma'am? Sisilbihan, 355,000 families ang seserbisyohan natin ngayong araw na ito. Yun ang accomplishment. Ano lang? Accomplishment. Ang mga nagawa na natin. Wait lang. So sige, bigay muna natin kung ano yung mga nagawa na natin before tayo pumunta doon sa ngayon. So for the first quarter and second quarter of 2025, nakapagsilbi na tayo ng 27,621 families. In individual count, nasa 124,296 na po tayo hanggang June 30, 2025. Ang mga missions po na napuntahan natin ay 17 at ang relief distributions natin nasa 72. For this year, from January to June 2025, nakaapat na po tayong mga disasters o mga insidente kung saan kailangan natin talagang maghatid ng tulong at nakaikot na rin po tayo sa 11 regions sa buong bansa. Nakaikot tayo also sa mga 23 na syudad at munisipalidad at total po ng number of barangays na natulungan natin ay nasa 72. Ma'am, ano po mga contents po ng mga disaster boxes na pinamimigay ng OBP, ma'am? Yung ating food boxes po, ang laman yan ay bigas at mga ilang pirasong canned goods na pwede na nilang pangtawid sa isang pamilya na nagbibilang ng 4. So maybe 1 day or 2 days or hanggang 3 araw kung kaya nila pang i-stretch yung kanilang relief. Ma'am, of course, merong ibang siguro iba mag-criticize siguro na bakit ginagawa pa ng OBP ito. Yung dapat meron ginagawa naman natin ng DSWD. What's your take po doon sa iba? Well, not all naman, pero yung iba kasi na parang sinasabi nila parang to be blunt about it, baka sabi nila na nakiki-epal daw ang OBP. Yes, of course. Naintindihan natin yung sinasabi nila. Kaya lang, syempre, itong ginagawa ngayon ng Office of the Vice President is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila
nasisilbihan or hindi na nila natutulungan, at mahalaga din po sa atin na maka-address ng pangangailangan ng mga first responders. Ito yung mga tumutulong talaga immediate na sila yung nandyan, whether police, barangay auxiliary, mga bumbero or mga iba pang frontliners doon sa lugar. So ito po ang pinupuntahan naman ng ating kalusugan food trucks. At least makabigay tayo ng relief sa kanila sa pamamagitan ng mga hot meals na naibibigay ng Office of the Vice President. Ma'am, may you share if the OVP has encountered difficulties or challenges in the delivery of relief aid in far-flung areas or in the provinces? Siyempre, opo, lahat rin ng klaseng challenges na nararamdaman ng mga ibang relief operations, meron din po ang Office of the Vice President. Kagaya ng mga sasakyan natin na kailangan ng huminto dahil hindi na kayang tumawid sa tubig. So, yung mga baha po, hihintuan na ng ating mga trucks kasi pagka nasira, mas lalo po silang hindi makakaandar. So, kung ano po yung datnan sa lugar na yon at kailangan na maglabas din tayo ng relief goods or ng mga pagkain galing sa kalusugan food truck, hihinto pa na tayo doon. So these are some of the challenges, medyo physical. Tsaka syempre, kung ano lang po ang kaya natin na maibigay sa isang oras, sa isang panahon, yun lang po kung ano lang rin yung nakasakay doon sa mga sasakyan natin. Ma'am, ito pong relief goods dito sa likod, sa truck mo to. Saan po ito papunta ngayon, ma'am? Sa Pangasinan. Opo, papunta siyang Pangasinan. Dahil ask ko lang po kasi ganyan po medyo I think dalawa po yung sasakyan po natin, including the wing truck and then the kalusugan food truck po. Do you think po ba kailangan po ba ng additional augmentation trucks para po mas marami pong maihatid na mga relief goods sa mga naapektuhan po natin mga kababayan po? Yes po. Actually, yun ang binanggit sa atin ng ating spokesperson na kailangan ng mga sasakyan. Totoo yan, kagaya nitong ating nakikitang food wing van sa likod, kaya lang yan maglaman ng almost 2,000 food boxes. So ang target natin like tomorrow and Friday is Pangasinan, where we need around 3,000 food boxes. Kaya kailangan namin ng augmentation ng mga other wing vans or 10-wheeler truck. In fact, meron na rin kaming partner na kausap, darating yan tonight, para tumulong sa amin, para makapagdala tayo ng mas maraming food boxes and other relief items sa mga probinsyang nangangailangan ng tulong. dahil nagbibigay tayo ng relief sa panahon ngayon, di ba? Babanggitin lang natin na yung ating libreng sakay, ito po yung mga bus ng Office of the Vice President na patuloy na umaandar. Dahil alam naman natin yung pangangailangan ngayon, and as a matter of fact, nung Monday ng gabi, pumayag po si Vice President Duterte na mag-extend tayo ng biyahe ng mga libreng sakay buses natin hanggang alas 12 ng gabi. Ito po, pangdagdag na lang rin sa tulong na alam natin na maraming na-stranded kung saan-saang lugar. Kaya po, ang libreng sakay natin, pinatuloy ang pag-operate hanggang madaling araw. At ngayon po, as we speak, umaandar din po yan, especially doon sa mga kanilang from the point of beginning hanggang sa makarating sila sa destinasyon, tuloy-tuloy po ang biyahe ng libreng sakay para makatulong tayo doon sa mga na-stranded na tao, na mamamayan natin. Attorney, may plan pa bang i-extend yung libreng sakay? Kasi for the past 2 days, nag-extend na from Monday and Tuesday. Ngayon po ba, or until the rain subside po ba, are we expecting po ba na i-extend yung libreng sakay pa po? Ipapa-extend po yan ni Vice President Duterte kung makikita natin ang pangangailangan. Sa ngayon po, kung talagang kailangan siya, itutuloy po ang ating biyahe.